Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si George Renner Jr. Kasama ko po si... Ako po si Kuya Gizel Binimal, galing po sa Tan Emerald. Salamat po sa iyong oras po. Ngayon po, ang unang katanungan is, anong pinakamahalagang natutunan mo sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon? Yung pinakauna ko pong aral galing sa paggamit ng wikang Filipino is yung kailangan natin para sa yung knowledge natin, yung kailangan na knowledge para sa gramatika. Kasi po, kung may gusto po kayong ipahayag, kailangan may kaalaman po kayo sa lingwahe. For example, Filipino po. And across languages po, for example, English. May iba't iba pong paraan para ipahayag yung nais niyong masabi. Kaya kailangan may kaalaman po tayo sa bawat lingwahe. Pangalawang tanong po natin is, magbahagi ka ng isang karanasan kung saan nakatulong sa iyo ang wikang Filipino upang mas maunawaan ang aralin. Para sa akin po, may naranas po ako sa wikang Filipino at sa wikang Ingles. Sa iba't ibang wika, may iba't ibang kultura po tayo. So, for example po, sa English, yung pagiging polite, we use the words thank you and please. And tapos sa Filipino, yung ginagamit po naman natin is po and opo. Kaya para sa akin, mahalaga nga po yung kaalaman sa gramatika ng language. Sa iyong obserbasyon, bakit maraming kabataan ngayon ang mas komportable sa paggamit ng wikang Ingles kaysa sa Filipino? Sa napansin ko po, yung pinakaunang rason dahil is yung social media. Kasi po sa social media, halos Ingles lang po yung ginagamit nilang wika. Lalo na dito po sa SPIS at sa mga schools overseas. Kasi po puro English lang po yung ginagamit nila. Kaya kadalasan po English yung ginagamit kasi it's more global. Nakikita mo ba unti-unti yung pagkawala sa paggamit ng wikang Filipino sa panahon ng globalisasyon? Ipaliwanag mo sa akin. Nakikita ko nga po, lalo na sa mga kabataan kaya lalo na sa mga bata sa LM na paminsan nakikita ko, palaging ginagamit na yung mga English na salita. And bihira lang po yung Filipino. Lalo na po na kapag sa social media, binuksan niyo po yung iPhone niyo, TikTok, Instagram, Facebook. Puro English lang po yung ginagamit. Kaya puro English lang po yung natutunan nila. Kaya kadalasan English na nga lang po yung ginagamit. Salamat po. Ngayon, anong masasabi mo sa paggamit ng Taglish sa kabataan? Nakakatulong ba ito o nakakasama sa ating wikang Filipino? Para sa akin, nakakatulong po. Kasi ibig sabihin na lumalawak yung kakayahan natin, mga Filipino, para makipag-communicate sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin na naging global din po tayo mga Filipino. Pero may mga bad effects din po naman ito kasi nawawalan din tayo ng appreciation para sa culture natin. Sa anong paano mo ipapakita bilang kabataan ang iyong pagpapahalaga sa ating wikang Filipino? So, una po malamang gagamitin ko po ito araw-araw at sa eskwelahan aralin ko po siya ng mabuti sana. Medyo mahirap naman po. And sa future ko po, nais ko pong ituro to sa mga kaibigan ko na hindi ko naman magtagalog, mga bata na hindi mo naman magtagalog, at malaki ko po yung kulturang Pilipino sa mga ibang bansa. And anong pananaw mo sa kasabihang ang wika ay kaluluwa ng isang bansa? Sumasang-ayon po ako dun. Kasi po, malamang yung wika po it's our way of expressing ourselves in our culture. Ito po yung ginagamit natin na salita araw-araw. And paraan natin ng pagpapahayag ng sarili natin mga mensahe at tiwala sa iba't ibang tao. Kaya, Ako po si Kuya Gabriel Margaret A. Ito naman si... Joseph B. Omega Jr. Ang unang katanungan ay, ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng edukasyon? Para sa akin, yung pinakamahalagang natutunan ko sa paggamit ko ng Pilipino sa larangan ng edukasyon is yung casual na paggamit ng Pilipino sa bahay. Kasi noon, nung bata pa ako, parang hindi po ako gumagamit ng Tagalog na marami. Kasi hindi ako sanay, tapos mas sanay pa ako sa English. Pero
nung napag-aralan ko yung mga Filipino na mga words sa mga subjects sa school, parang naging mas komportable ako. Magbahagi ng isang karanasan kung saan nakatulong sa iyo ang wikang Filipino upang mas maunawaan ang aralin. So, katulad na sinabi ko kanina, parang mas naging komportable ako sa Filipino. So, nung nag-aral ako sa isang subject sa English na hindi ko talaga naintindihan, tinanong ko yung magulang ko. Pero hindi rin nila alam kung paano i-explain sa akin sa English, so ginamit nila yung Tagalog. So parang dahil pinag-aralan ko yung Tagalog, nagka-komunikasyon kami ng magulang ko ng maayos about sa larangan na alam nila. Sa iyong obserbasyon, bakit maraming kabataan ngayon ang mas komportable sa paggamit ng Ingles kaysa sa Filipino? Sa paningin ko, mas marami yung gumagamit ng English kaysa sa Filipino kasi yung English yung tinatawag na universal language. Tapos parang kahit saan mo na makikita. Galing sa TV, sa YouTube, importante yun. Kung sa mga TikTok, mga ganyan, parang karamihan na makikita mo is English talaga. So parang dahil doon, tumubo yung mga bata ngayon na yun yung environment nila na matutunan yung mga language, especially na yung age nila is yung isa sa pinaka-importante sa development. Kasi doon sila nagkakaisip anong nila, ang gagamitin. Nakikita mo ba ang unting-unting pakawala sa paggamit ng Filipino sa panahon ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sa totoo lang, I think nakaka-relate din yung sagot ko kanina sa number 3 kasi sa globalisasyon, parang nagiging mas widespread na yung pinaka-sikat na language sa buong mundo, which sa tingin ko is English. So dahil doon, parang nawawala na rin yung paggamit ng Tagalog ng mga bata kasi habang lumilipas yung panahon, doon sila natututo sa mga TikTok, sa mga YouTube, sa mga TV. Kasi yun rin yung nakikita nila na ginagamit na language. So, Ano ang masasabi mo sa paggamit ng Taglish sa kabataan? Nakatutulong ba ito o nakasasama sa paglinang ng wikang Filipino? kung isipin natin yung noong pag-isipan na wala pa yung mga advanced na gadgets ngayon, yung mga tablet, mga TV, mga ganyan. Kung Philippines lang mismo yung iniisip natin noong kumbaga 1900s, sasabihin kong masama yung paggamit ng Taglish kasi parang halos pure pa yung paggamit ng Tagalog no. Pero kung mga nowadays na may mga globalisasyon, yung pinaka-main na language ngayon na ginagamit is English. So, sa palagay ko, maganda yung paggamit ng Taglish kasi kahit sa sitwasyon ngayon na maraming gumagamit ng English, mas nasasanay yung mga bata doon. Parang ginagamit pa rin nila yung Tagalog. At least, kahit mahirapan sila, dinadaanan nila sa Taglish para at least mabuhay yung Tagalog. Sa anong paraan mo maipapakita bilang kabataan ang iyong pagpapahalaga sa wikang Filipino? Sa bilang isang batang Pilipino, napapakita ko yung kahalagahan at appreciation ko sa wikang Pilipino sa paraan ng paggamit nito sa pang-araw-araw na sitwasyon. Katulad sa bahay, o kaya sa eskwelahan, o kaya kung may makita akong Pilipino sa labas, sabihin ko, "Uy, kabayan, kabayan! Uy, paring kabayan, kamusta ka na, paring kabayan?" Tapos, pwede ko rin tuturuan yung mga foreigner friends ko, yung mga Tagalog phrases katulad ng "mahal kita", "kamusta ka na", "putangin na". Tapos, pwede ko rin i-apply sa buhay ko sa pamamaraan ng pagkaroon ng tanyag na karamdaman para sa wikang Pilipino. Ano ang pananaw mo sa kasabihang ang wika ay kaluluwa ng isang bansa? Sa aking palagay is yung nature of a language is yun yung pinaka-core ng bansa kasi kung titingnan mo yung lahat na bansa sa buong mundo, halos lahat may sariling lengguwahe sila. So parang masasabi mo na rin na yung language is yung isang building blocks ng isang bansa. At ako po si George Nathaniel Jr. Yan po kasama po namin si Ma'am Marcel Cuyo. Ang unang katanungan po is, ano ang kahalagan ng wikang Filipino sa pagtuturo?
lalo na sa antas ng secondary? So mahalaga siya dahil nga ang ating curriculum ay nakabase sa Pilipinas, no? So sa ating curriculum dito pinapahayag na dapat nating gamitin ang wikang Pilipino sa wikang subject as a subject ng Filipino at araling panlipunan. So kaya bakit binigyan ng importansya, no, ng curriculum na ito o ng Philippine curriculum ang wikang Pilipino? Dahil nga kailangan matutunan ng mga mag-aaral sa sekundarya ang paggamit, no, at mapalawak ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan sa pagsasalita ng wikang Filipino. Dahil marami sa mga kabataan sa kasalukuyan na medyo nahihirapan, no, paano gamitin ang wikang Pilipino dahil nga kadalasan, no, dahil nga sa environment, no, yung mga influensya ng internet at ng mga social media, so nagkakaroon ng masasabi nating pagtatalo, alin ba talaga at paano ba, okay, o mas prefer ng mga kabataan ngayon paggamit ng English kumpara sa wikang Filipino. Okay, kasi sa impluensya ng internet. Paano niyo po ilalarawan ang kasalukuyang estado ng paggamit ng Filipino sa inyong paaralan? Dito sa SPIS, so masasabi ko sa sekundarya, no, medyo mahina, no, yung pundasyon ng wikang Filipino. Bakit? Una-una, karamihan ng mga mag-aaral natin ay ipinanganak dito sa Saudi Arabia. So, ang kanilang unang lengguwaheng natutunan ay English instead of Filipino. Okay? So, kaya mahirap talaga, masasabi nating mahina ang kanilang pundasyon, no? Dahil sa loob ng bahay at yung way of interaction nila sa paaralan, both ginagamit ay English, not Filipino. Ano ang inyong obserbasyon sa kakayahan ng mga mag-aaral ngayon sa paggamit ng wikang Filipino? Dito sa school, sa SP, okay, parang katulad nga ng question number 2, sabi ko nga, mahina, mababaw yung pundasyon nila. Hindi malawak ang bokabularyo ng mga mag-aaral pagdating sa mga salitang Filipino, no? Mas pagka nagkakaroon ng sa interaction, even sa interaction, casual na usapan ay English ang ginagamit instead of kasalip na Pilipino ang gamitin, no? Ano pa? Pangalawa is so una mahina, maliit yung kanilang tawag dito, limitado yung kanilang paggamit ng bokabularyong Pilipino. Pangalawa, sa interaction nga, sabi ko rin mahina din dahil sa usapan ay ginagamit, mas prefer nila ang English compare sa Filipino. Ikatlo, another observation is sa pagsagot ng kanilang mga Filipino exams, no? Kailangan pang i-translate, no, ang katanungan ng guro para maintindihan at makapag-express ang bata at masagutan nila yung kanilang exam. Ayan, ang mga obserbasyon. Okay? Anong mga hakbang o programa ang dapat isagawa ng paaralan upang higit na mapalaganap ang kagamit ng Filipino? Okay. Una, siguro is, unang hakbang is palaganapin pa ang paggamit ng wikang Pilipino. Ang selebrasyon ng buwan ng wika ay hindi lamang sa buwan ng Agosto, kundi buong taon siya dapat ini-implement ng eskwelahan, no? Okay? And pangalawang hakbang pwedeng gawin is yung mga non-speaker, no, ng Filipino, yung talagang 0 sa Filipino, is bigyan sila ng special class, no? Kumbaga, parang special class or mag-undergo ng tutorial
no? Kahit man lang conversation na Filipino conversation, ayan, okay, ibig sabihin interaction lang, no? Para magkaroon sila ng ideya paano ipakilala ang sarili nila sa wikang Filipino, kahit simpleng pagsagot sa mga tanong na oo, opo, o ganyan, no? Para ma-identify talaga nila yung sarili na sila ay Pilipino.